Naibalita sa payagang Kastila ang ilang pangyayari kung paano ipinagdiriwang ng mga Pilipino ang piyesta sa San Diego. Ayon sa balita, maringal na naidaos ang piyesta sa San Diego sa pamamahala ng mga paring Fransiskano. Maraming tao ang dumalo sa piyestang ito tulad ng lamang ng mga Kastilang nakatira sa lalawigan at ilang mayayaman sa Maynila. May mga kura ding dumalo tulad ng 3 paring Agustino sa Batangan at 2 paring Dominiko na kabilang si Reverendo Padre Hernando de la Sibila. Samantala, may tinayo namang entablado sa gitna ng liwasan para sa pagpapalabas ng isang dula. Nung sumapit ang 9 ng gabi, binigyan ng Hermanong Mayor ng masarap na pagkain ang mga prayle. Pagkatapos naman ng hapunan, tumungo ang mga prayle sa tahanan ni Don Santiago de los Santos. Naging panauhin ni Kapitan Tiago ang mga kura tulad ni na Reverendo Padre Bernardo Salve, Reverendo Padre Damaso Vertologas, Reverendo Padre Hernando de la Sibila at ilan pang mga tanyag na Kastila. Sa pagpunta nila sa tahanan ni Kapitan Tiago ay nagkaroon sila ng pagkakataon na masilayan ang kagandahang taglay ng kanyang kaisa-isahang anak na si Maria Clara. Maya-maya ay nanood naman sila ng dula sa pagtatanghal ng mga sikat na artistang sina Ratia, Carvajal at Fernandez. Tanging ang mga Kastila lamang ang nakakaunawa ng kanilang usapan at salitaan. Ngunit sa masayang pagdiriwang na ito ay napuna naman ng lahat na maghapong wala si Don Juan Crisostomo Ibarra, na siya pa namang mamamahala sa gawing pagbabasbas at paglalagay ng unang bato sa itinatayong paaralan. Ayon sa balita, siya raw ay may sakit. Samantala, nagkaroon naman ng prosesyon nang sumapit ang 11 ng umaga. Habang sinasabi ni Padre Sibila ang Church Lumini na siyang kailangan sa pagsisimula ng prosesyon, lumabas naman at lumuhod sa dambana ang 3 batang pari at 3 monsilyo. Nagkaroon ng isang misa kantada na ang umaawit ay ang mga artista ng dula na sinusundan ng orkestra. Si Padre Manuel Martin ang nagbigay ng sermon pagkatapos ng ebanghelyo. Dumating naman ang alkalde ng lalawigan nang sumapit ang hapon. Siya ang panauhing pandangal sa gagawing paglalakbay ng unang bato sa bahay paaralan. Lubos ang kanyang kalungkutan nang malamang may sakit si Ibarra, subalit may mga nakapagsabi na siya ay magaling na. Magkakaroon ulit ng isang prosesyon sa gabi at ang mga kaganapan ay muling ilalathala kinabukasan ng umaga. Ito ang mga pangyayari sa pista ng San Diego noong 11 ng Nobyembre. Samantala ay sumulat naman si Martin Arestorenas sa kaibigan niyang si Luis Chiquito upang dumalo sa pista at para makapaglaro na rin ng Montes sa mga kilalang tahur. Makakasama niya sina Kapitan Tiago, Kapitan Joaquin, Cabezang Manuel, Padre Damaso at ang konsul. Marahil tulad din daw siya ng kanyang ama na hindi mahilig sa sugal. Nakatanggap naman ng isa ring sulat si Ibarra mula kay Maria Clara. Ayon sa sulat ay nabalitaan ni Maria Clara na may sakit si Ibarra, kaya pala maghapong hindi niya nakita ang binata. Isinumbong naman ni Maria Clara na hinihingan siyang tumugtog at inanyayahang sumayaw na siyang dahilan ng pagkainis niya. Hiniling din niya na isulat ni Ibarra kung ano ang kanyang sakit para sabihin sa kanyang ama na siya ay dalawin. Meron pang pahabol sa kanyang sulat na kapag raw hindi pumunta si Ibarra sa kanilang tahanan kinabukasan, ay hindi rin siya dadalo sa pagdiriwang sa paglalagay ng unang bato sa kanyang ipinatatayong paaralan.